ngayon, anong panito? Hindi ko naman po kasalanan, ma'am eh. Dinobol ko naman po sa kanya eh. Tapos, sa inyo na po yung magbabalik. babantaan niyo pa po ako. Hindi nyo pa kilala yun? Ha? Kalang-kaya kayo yan niya sa sa trabaho nyo. Huwag kayong gano'n. Sige po sir, ganun po ba? Pati trabaho ko, pag babantaan niyo, sasabihin niyo kaya niyo akong ipaban? At may ginawa ba akong masama sa inyo? Wala naman akong ginawang masama. Nagtatrabaho lang naman ako ah. Hindi ko po kayo binastos. Kahit binastos niyo ako. Baka mano ka na taga Manila. Taga rito lang po ako. Kilala po ako ng presidente rito. Ma'am, pera lang yan ma'am. Kaya ko pong kitain yan. Pero yung pagbabantaan niyo kung kaya niyo akong ipaban dito sa buong kahit yan. Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos ah. Gusto ko lang naman mabuhay yung anak ko. Tapos ganyan ginagawa niyo sa akin. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Kamusta? Meron na naman tayo napakainit na balita ngayong araw. At dito nga no, delivery driver na babae umiyak nga dahil sa ginawa ng lalaki, no, na kung saan talagang binastos nga raw siya netong lalaki o asawa nung babae, na kung saan nagdi-deliver lang naman daw siya ng maayos at nagtatrabaho ng marangal. Bakit naman daw siya ginanon, no? At talaga sinabi niya rito, bastos kayo sir, nagtatrabaho ako ng maayos, bakit naman kayo ganyan, no? At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin ito nga viral video ngayon na kumakalat dito sa babaeng delivery driver. Yes sir. Sir, ma'am, bakit po gano'n? Ano po? Sabi nyo mali yung number. Ba't tinawagan ka ng may histo na gano'n? Yun ang number rin. Tama yung sinendan ko sa'yo. Sige, pakitingin po ako na Ito, papakita ko sa'yo. Ba't naman ang Google? Kaya ako mainit ang ulo ko pag ganyan na niloloko Ba't ako. gano'n? Ma'am, 298 po kasi 289 po ako, ma'am. Eh, ba't yun ang binigay mo? Eh, Tapos bakit Ay, tinawagan. hindi, ma'am. Ang tinawagan nyo, yung, ba't ka na po gano'n? Huwag naman Hindi, gano'n. ma'am, tignan niyo po. Kung taga-baby, huwag kang Paulit-ulit tatanong. tinanong ng anak ko sa'yo. Kaya huwag mo gawing sinungaling ang anak ko. Dahil paulit-ulit tinanong sa'yo kung ano yung number. Lalabas namin, no? Kalmado naman po ako, ma'am eh. Oo, kalmado High naman blood yung lang ano po talaga si Hindi, sir. hindi ako high blood. High blood ako sa high blood. Pero magagalit talaga ako pag niloloko ako. Be, isang Oh, ayan. beses mo lang ako tinanong, di ba? Ate, inulit po kita dun sa may 298. Sabi mo, ayun. 289 ang sabi ko. Tapos tinanong mo kung anong pangalan. Opo, Di ba? tapos ayun nga po. Pero ang sabi ko, CHN tapos S. Ayun nga po, Oh, sabi mo. yun nga po. May pangalan po bang CH? Wala. Oh, yun nga. O Parang- ngayon, kasalanan Mga ka. kapenyo, parang nagtatalo sila ngayon dito sa parcel, no? Parang dun sa delivery code o yung number or serial code na tinatawag nga, na kung saan kada may mga nagdi-delivery, importante talaga yan, yung serial code na yan, no? Dahil dyan, para hindi sila magkapalit-palit. If ever na, kasi sa dami ng mga nagpapadeliver o sa dami ng bumibili sa mga online na shopping ngayon, talagang kailangan yan, yung parang barcode na tinatawag nila, serial number. So dito mga kapenyo, no, hindi pa malinaw kung sino ba talaga yung nagkamali, dahil sinasabi nga dito nung delivery driver na babae, mainit na nga raw itong ulo ni sir, na kung saan kitang-kita naman natin, mahinahon siya nagsasalita dito sa video, no? At tara, pakinggan pa natin. Kayo ang nagbanggit ng number. Pero dapat, O, yun ang tinawagan sa'yo. Inulit ka. Tinagot mo. Tinawagan kita. iba po yung number na tinawagan niyo. Ayaw, ang tinawagan ko. Tinawagan niya. 289 po. Yung number, ang Huwag kayo magsinungaling. hindi ako sinungaling ha. Ito yung number Tawagan na niyo po yung tinawagan ko sa'yo. 298. Oh. Sinungaling ka pa eh. Ayun pa lang. 298 po. Huling-huli ka na. Ayan ang tinawagan ko sa'yo. Ayan, Sinagot mo ako. 289 po yan, ma'am. 289? Paano naging 289? 1978. Sige po, basahin niyo po, ma'am. Oh. Kaya nga, yan ang gintuan ko sa'yo. Opo. Yun nga po yung number ko, 289. Paano mo masasabing mali? Hindi nga po, ma'am. Tignan niyo po kung saan po kayo nag-send ng Gcash bago po kayo magalit. O ngayon, anong panito? Hindi ko naman po kasalanan, ma'am eh. Dinobol ko naman po sa kanya eh. Sige, Tapos, sa inyo na po yung magbabalik. babantaan niyo pa po ako. Hindi nyo pa kilala yun? Ha? Kalang-kaya kayo yan niya sa sa trabaho nyo. Huwag kayong gano'n. Sige po, sir. Ganun po ba?
Wala naman po akong sinabing masama eh. Kayo po yung high blood eh. Paano yung high blood? Ay sir, ganito yung nangyari ha. Sinabi ko sa inyo pwede buksan. Opo, sabi ko, pwede naman po, basta bayad na. Wala na po akong sinabing iba. Sabi nyo, bigla po kayong nagagalit kung ano-ano pinagsasabi nyo. Tanong nyo po sa anak nyo. Babayaran po, di ba? Babayaran? Opo. Tapos kung ano-ano na po nagsasabi. Anong sinabi ko? Pakiulit, anong sinabi Tanong ko? nyo na po sa mga ano. Sa mga Walang turo, wala ka namang tinuturo. Tanong nyo nga po. Ano ang sinabi ko? So dito mga kapenyo, lumalabas na parang meron na silang unang inkwentro na kung saan sinasabi nitong delivery driver na babae naunang araw etong si sir no, na nagbububulyaw o sumisigaw nung nakumpronta niya to. Dito lumalabas dito parang pangalawang balik na to ng delivery driver mga kapenyo no, na kung saan medyo naghinahon na dito itong lalaki no, at siguro alam din ng lalaki na meron ng video no na naka-on etong si delivery driver, kaya medyo wala akong nakikita na nagsigaw siya o naghihiyaw siya. So siguro nung una hindi na videohan nito ni ate, kaya ngayon dito siya nag-video no, na kung saan huhulihin niya sana etong si sir, pero makikita naman natin kahit papano medyo may taas din ng konti ng boses etong si sir no, at pakinggan pa natin. High blood kay. High blood daw. Namamahiya po kayo ng tao, mali po yun. Tapos babantaan nyo pa po ako. Maling-mali po yun. Pinantaan daw siya. May ano po ako. O, pinagbabantaan nyo po ako. Nakaya nyo akong ipaban sa 5K. Taga rito lang din po ako, sir. Diba? Totoo yun, may punto rin naman itong si ate no, na kung saan wag din po tayo magbabanta porque delivery driver lang, no? Yung iba kasi nilalang nila, hindi nila alam na marangal na trabaho yan, no? Kahit anong trabaho po, wag po natin nilalang dahil kung wala po yung mga yan, hindi po makakarating sa inyo yung mga deliveries nyo, no? Yun po yung real talk, no? Andito ang sa akin lang, hindi lang malinaw talaga mga kapenyo, itong video ni ate, kasi mukhang pangalawang ano na nila to kasi kung mapapansin nyo sa umpisa, humaharurot si ate pabalik, no? Bumalik siya dito sa tahanan ng napag-delivery nga niya na kung saan tinawagan nga siya at may pagtatalo sila about nga dito sa GCash no, na pinadala ng customer. Wala po ako sinabing masama. Nay, hindi po ako galit, Nay. Kalmado po ako nakipag-usap. Oo nga, ang ibig sabihin, sobra yung bayad sa'yo. Ma'am, ganito po yan. Bayad, okay. Nag-explain naman po ako ng side ko. Sabi ko po sa bata, ma'am, yung number po mali. 298 po yung nilagay niya. 289 po ako. Yung number, pwede naman ninyo po akong kausapin ng maayos. Hindi yung parang galit na galit sila sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama. Nag-deliver lang po ako. Pinahiya na nga po ako ni kuya Kawawa din naman no, etong si ate kasi nga naman mga kapenyo no, nagdi-deliver na nga lang siya. Tapos magaganyan pa siya. Ang sakit nga naman. Isipin nyo, karamihan ng mga delivery sa atin, mga lalaki talaga no, at bibihira yung babae. Eto si ate kaya siya nagbabanat ng buto para sa kanyang anak mga kapenyo, na kung saan gusto nga daw niya makuha ito, pero hindi natin alam yung kabaunan kung saan ba yung sinasabi niyang makuha etong anak niya. Siguro nailayo sa kanya yung anak niya, na kaya ngayon nagsisikap siya no, para makuha nga daw niya. Ano po bang masama sa sinabi kong pwede naman ninyong buksan basta bayad naman na po. Tapos, bakit? Sa tingin mo hindi namin babayaran yun? Kaya nga hiningi namin yung Gcash, siya po biglang nagalit. Ayun. Ma'am, kalmado po akong pumunta rito. Kalmado po ako. Hindi ko po kayo binastos. Hindi ko po siya binastos. Nanahimik po ako kahit nagbubunga nga si sir. Okay. Diba po? Pasensya na, kasi Ngayon, kung pagbabantaan niyo ko, Sige na, pasok na, tama na yan. Pasok na. mayroon naman po akong pruweba eh. Naka-video ma-pride naman yung po to lalaki. eh. So, yan, maririnig nyo mga kapenyo, no, lumabas pa yung lalaki ulit at tinatawag niya na yung nanay niya na pumasok na, hayaan nyo na yan, parang ganon, no. So, may pagkabastos talaga itong si kuya, no. Kung ako kay ate, tinutok ko talaga yung camera para napahiya to no. Kaysa ganyan na walang camera, hindi natin alam di ba? At saka, tingin ko talaga may unang inkwentro to na kung saan pinagsisigawan siguro to si ate, kaya talagang hindi niya matanggap, no, sa sarili niya na sipin mo nga naman, nagtatrabaho siya ng marangal tapos gaganyanin pa. Kawawa naman. Wag naman. Huwag kayong mag-alala, sir. Pati trabaho ko, pagbabantaan nyo, sasabihin nyo, kaya nyo akong ipaban. At may Masakit ginawa yun. ba akong masama sa inyo? Wala naman akong ginawang masama. Nagtatrabaho lang naman ako
Tama na. Hindi ko po kayo binastos. Kahit binastos niyo ako. Baka maano ka sa pag-ano manino. Taga rito lang po ako. Kilala po ako ng presidente rito. Taga dyan lang ako. Pagbaba lang, dyan lang bahay ko. Kapit-bahay lang Hindi pala po nila. kayo, ma'am. Yung asawa niyo, binastos ako. Wala kayong narinig Ayoko sa lang sa akin. lahat. Yung ganyan Ma'am, hindi ko kayo niloko, ma'am. 298 yung sinabi ko. Sinabi niyo, 289 po yung number ko. Ma'am, pera lang yan, ma'am. Kaya ko pong kitain yan. Pero yung pagbabantaan niyo kung kaya niyo akong ipabang dito sa buong kahit yun. Doon siya Ano po bang nasaktan. kasalanan ko? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos, ha. Gusto ko lang naman mabuhay yung anak ko, tas ganyan ginagawa niyo sa akin. Ayun, anak nga niya. Yung asawa niyo po yung bastos. Ikaw ang bastos, sir. Ikaw ang bastos. Wala akong ginawang masama sa'yo. Binastos mo ko. Alam ng mga anak mo yan. Kahit maghanap-hanap tayo sa HOA. Siya patangkot ko sa HOA. So yan mga kapengyo, no, sobrang saludo tayo dito kay ate. Nung una parang hindi malinaw sa akin medyo parang naguguluhan ako dun sa kwento. Pero itong huli, medyo naintindihan ko na mga kapengyo, no, na kung saan talagang nabastusan siya doon kay sir, no, doon sa lalaki na talagang pinagsisigawan nga raw siya at kung ano yung sinabi sa kanya. Mas maganda sana kung nailabas din niya yung video na yun, o kung may video siya noon, mas maganda sana, no. Pero dito, tingin ko ito yung pangalawang video na kung saan bumalik na nga siya. At dito naibuga nga ni ate, no, sa kanya yung galit niya dahil talagang kahit sino nga naman, no, na mamaliitin yung profesyon mo bilang isang delivery driver, napakasakit po nun. Tapos babantaan ka naman ng gusto mo ipatanggal ka, no? At hindi mo ba kilala yan, no? Parang ganun. Kumbaga parang tinapakan talaga yung pagka-delivery driver mo na napakasakit po nun para sa isang taong nagtatrabaho ng marangal. Talagang dapat po wag naman po tayong ganyan. Alam mo, karamihan sa atin sa Pilipinas, no? Hindi ko naman po nilalahat. Ulitin ko, hindi ko po nilalahat. Ganyan yung tingin sa mga ibang delivery driver. Maliit ang tingin, no? Na kung saan hindi nila naisip kung wala po yung mga yan, hindi po sa atin talaga makakarating yan, no? Kahit anong trabaho po ng isang tao, wag po natin mamaliitin kasi po masakit po yun para sa kanila dahil sila po ay lumalaban po ng patas, hindi naman po sila nagnanakaw. Kaya sana po wag po natin gawin yun sa kanila. At kung kayo nga tatanungin ko mga kapengyo, ano nga masasabi nyo dito sa viral video na nangyari kay ate delivery driver? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kita na tayo sa sunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry.